Mamamayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Naimbag nga bigat, good morning, Mr. President Bonget Marcos. Ay apo naragsak nga paswakan na naimbag nga barong atawan. Abay, Mr. President, gising na po ba kayo? Abay, Mr. President, marami po ang nagtatanong, wala bang announcement? Apo Lucas Bersamin. Mr. Little President, wala bang announcement daw? Ang Pangulong Bonget sa January 2, ha? Baka pwede nyo gawing holiday din ang January 2. Abay, i-announce nyo na, wag na kayo magpatumpik-tumpik, ha? Parang ginawa noong December 26, mahabigan, di ba? Ginawa ring special non-working holiday ang December 26. Kaya marami ang nagtatanong, lalo yung mga nasa opisina, lalo yung mga nasa bangko, ha? Abay, marami ang nagtatanong, wala bang deklarasyon ng Pangulong Marcos sa January 2, ha? O ngayong biyernes, wala ba tayong half day ngayon? Pero maluwag na po ang kalsada, mga kuya, mga misis, ha? Mukhang nasa vacation mood na ang ating mga kababayan na kapag hindi na pumasok ngayong araw ng biyernes. Oy mga brethren, mga kuyang, ha? Abay, may announcement si Most Merciful, Grandmaster Don Ramas Oy Piching, ha? Abay, bukas po Rizal Day. Abay mga brethren, lalo na mga DDGMs, ha? Deputy District Grandmasters. Abay, nire-require kayo ni Grandmaster Drew, ha? Na umattend sa wreath laying ceremony diyan po sa monumento ni Kuyang JR. Ayan, Dr. Jose Rizal diyan po sa Luneta bukas ng umaga. Ano bang oras sa assembly time? Kuyang Right Worshipful Ariel Kayanan, Most Worshipful Roland Paulino, ha? 6 o'clock ba ang assembly time dyan sa mga US Embassy, ha? Basta, ha? Huwag kayong mawala. Ayan, sa wreath laying ceremony sa monumento ni Kuyang. Ayan, Brother Dr. Jose Rizal. Mga Freemasons po yan, mga bigan. Tuwing Rizal Day, ang mga lalo mga offices ng Freemasonry, ayan, sila po ay nag-aalay ng bulaklak. Ayan, wreath laying dyan sa monumento ni Dr. JR. Naku mga kuya, ingat-ingat. Naku, Diyos ko po mahabagin, oo. Abay, may nangyari na mga sunog kahapon hanggang kagabi, ha? Abay, dito sa may Singgalong, Manila, 3 ang namatay. Kaya ingat-ingat po, mahabigan, ha? Lalo ngayong pagkaganitong papasok ang bagong taon, kaya New Year. Ay, ang daming nangyayaring sunog. Okay lang sana kung sunog lang, mahabigan, ha? Malungkot pag kami namamatay pa, ha? Pero kahit sunog, mahirap din. Mantakin po niyo, mga kaibigan, bagong taon. Wala kayong bahay na matitirhan.
At siyempre sa mga sasalubong sa bagong taon, ingat-ingat. Abay, 88 na po yung naitala ng Department of Health na tinamaan ng mga firecrackers. Sabagay, sabi ni Health Secretary Teddy Herbosa kahapon nung ma-interview natin, ready na ang Department of Health. Inabisyon na niya ang mga government hospitals, mga government doctors, at ngayon ay mag-iikot siya. Kung talagang ready na ang mga doktor, mga government hospitals sa kanilang mga gamit, sa mga naputukan. Yung pamutol ba ng daliri? Nanakot ba? Good morning, PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Kuyang sir, good morning. Abay, ang ating PNP Chief ay nag-iikot. Saan ba pupunta ang PNP Chief ngayon? Val, si ba nasa ating linya? Si Yusek Perry pala ha. Pero bakit ganun? Sino ba ang may-ari ng Anuboy Gonzales? Sino ba ang may-ari ng Chooks Tugo? Chooks Tugo tuloy. Tugo. Abay, ang daming mga pasahero ng barko ang nagagalit, ha? Abay, nagkansela pala ang Tugo ng kanilang mga biyahe, mga habigan. Abay, wala ba silang kulang ba ng vapor, ha? Abay, hindi man lang mga naabisuan po yung mga pasahero na nakabook na. Abay, pagdating sa Pantalan, sa pier, abay, walang masakyan. Diyos ko po, ha? Abay, dati mga airlines yan mga Cebu Pacific, PAL, ang nagkakaproblema ng ganyan. Ngayong okay na sila. Barko naman, Tugo naman. Nasa ating linya mahabigan ang Undersecretary ng maganda ito, ha? Una-una, ano kaya ang forecast nila mahabigan sa sa negosyo ngayong papasok ang New Year? Nasa ating linya si Undersecretary Perry Rodolfo ng Industry Development and Trade Policy Group ng DTI. At siya rin po ay Vice Chairman and Managing Head ng Board of Investment. Investment, ha? Una nga alamin nga natin kung ito bang pagpasok ng New Year, may mga darag sa mga investors. Yusek Perry Rodolfo, sir, magandang umaga po sa inyo, Yusek, at Happy New Year. Good morning po, Sir Deo, at sa ating mga taga-pakinig at taga-panood ng Damdaming Bayan sa DZRH. Deo lang, Yusek, sir. Kumusta po kayo, ha? Dito ba kayo mag-New Year? Hindi pa kayo lalabas ng bansa? O probinsya? Dito lang po. Dito sama-sama po tayo. Trabaho muna, ha? Anyway, Yusek Rodolfo, sir, unahin nga natin, ano po ang forecast ninyo? Kayo mga nasa DTI at sa Board of Investment, ano ba ang forecast natin sa ating economy pagdating po ng 2024? Magiging robust po ba? Ang ating balikan ko itong 2023, itong patapos na 2023. Sa Board of Investment, Sir Deo, ang total approved investments ho natin, ito nag-register na ho talaga ito sa atin, ay 1.16 trillion pesos. Wow. Ito ho ang pinakamataas na investment approval ho ng BOI in our 56-year history. 56 years. Tinalo pa ang panahon ni dating Pangulong FBR at Pangulong Digong, GMA? Ang previous highest po natin on record was the 2019 1.14 trillion po natin na approval. Wow. So ngayon ho, after the pandemic, masasabi natin na we have recovered, although very challenging pa rin ho yung sitwasyon dahil marami nagkakasakit. Pero sa investment, naka-recover na tayo to 1.16 trillion. Maraming salamat po sa tulong-tulong ng lahat. Saan nyo ang tawag nito? Ano ang dahilan? Ano ang factors na ganito ang inilaki na ating investment, Yusek Rodolfo, sir? Kung titignan ho natin yung mga sector na talagang naka-attract ng investment, malaking ho yung na-attract natin sa
renewable energy. Oh. Kaya critical ho dito yung naging policy ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Noon ho kasing November 2022, last year, Opo. nilabas niya ho yung bagong policy allowing for 100% foreign equity sa ating mga solar, wind, and tidal renewable energy project. So nagtugma ho talaga yung policy shift natin with the general trend and clamor in the whole world to shift to renewable energy. Yun ho yung una. Pangalawa po na sektor na nakakuha ng maraming investment din ho yung ating mga telecoms at saka data centers. So kitang-kita ho rito na nagtatransform na rin ho ang Philippine economy towards the smart and sustainable industrialization model. So yun yung dalawang sector na malaki talaga yung mga pumasok at pumapasok pa ho. Sa bagay, yung renewable energy, yan kasi ang main project ng Pangulong Marcos nung gobernador siya na Ilocos Norte. Kauna-una ang windmill sa Pilipinas doon sa Bangi, Ilocos Norte. Pagkatapos nasundan ngayon sa may ibang lugar, bayan, pati nga dito sa Pililla Rizal, meron na mga windmills dyan. Alin ba ang mas effective o kaya mas conducive sa atin, Yusek Rodolfo, sir? Yung bang solar o yung windmill? Pareho silang magandang opportunity dito sa Pilipinas. Banggitin ko lang meron kong November 2023 report ang Bloomberg na nagsasabi sa buong mundo, pang-apat po ang Pilipinas as the best location for renewable energy investment. Number 1 ay India, tapos China, tapos Chile, tapos Pilipinas. Dati yun, number 10 lang tayo. But this year, because of the shift in policy and the singular focus on renewable energy, naging number 4 ho tayo. Ang solar ho, ang advantage niya, mature na ho ang technology niyan. Saka mas mababa na ho. Pababa ang cost related to putting up a solar power farm. Ang isang issue lang nga ho ay kailangan talaga malaki yung iyong lugar, yung kalupain. Ang maganda naman ho, ang nakita rin natin ngayon, yung technology para sa mga floating solar. Kagaya halimbawa ho yung isang proyekto na nakuha ho ni Presidente sa isang presidential visit ay yung floating solar dito sa Laguna de Bay. 2% lang ho ng actual area ng Laguna de Bay. Malaki na ho yung kanyang maibibigay na solar power. First, sorry, Sir Dea. Sige po. First time ko yata marinig yung floating solar power, Yusek Rodolfo, sir. Ayan, kaninong technology ito? Anong bansa ang nag-invest dito sa atin ng floating solar energy power? Yung home financing niyan galing sa isang Australian company. Okay. Pero yung beso noong nag-invest dito ay Singapore. No? So, proven na rin ho itong floating solar. Ang maganda ho dito, may mga technology kamukha nung ginagamit sila sa Taiwan. Pati ho yung ilalim ng solar, nagagawa nyo hong parang fish farm. Wow. So may mga ganyang technology na ho. Ngayon although maganda ang pick up ng solar, nakakatuwa din ho yung sa ating windmill. Lalo na ho yung tinatawag natin na offshore windmills. Ito ho yung nasa mga karagatan na. Opo, gilid ng bundok tsaka gilid ng dagat. Oo, ito ho yung ang maganda ho dito kasi way back 2019, ang World Bank nag-conduct na ho yan ng mapping ng buong Pilipinas kung saan magaganda yung mga lugar for offshore wind. Kaya nga ho, nag-converge talaga ho yung mga factors para maging isa tayo sa best location for offshore windmill. Ang maganda rin ho dito, Sir Deo, yes, sir, hindi lang ho itong mga renewable energy project, pero pati ho yung manufacturing ng mga components and equipment which are needed in these renewable energy projects, not just in the Philippines, but in the region, pumapasok na ho yung investment in this manufacturing.
Ano ang pagtayo nyo sa Board of Investment sa DTI Yusek Rodolfo, sir? Pagka Ano ba, po yun? ano ang inyong assessment? Pagka ba napalawak ito, magmumura ba ang singil natin sa kuryente? Kasi yan ang isang dahilan kaya ayaw nila mag-invest, ang mga foreign investors ay pumunta sa Pilipinas dahil mataas ang singil sa kuryente. Ito ba ay makatulong para lumaki ang ating investment, ma-attract ang mga investors, Secretary Sir Yusek? Totoo yan na ang isa sa major complaints ng mga investors, yung power cost. Kasi sa Pilipinas, hindi tayo nagsasubsidize ng electricity. Ang ibang bansa mga kapitbahay natin, up to 1/2 of the cost of power sinasubsidize ng kanilang gobyerno. Ngayon, maganda dito, we are turning one major challenge into an advantage. And tamang-tama the whole world, in particular yung mga companies na meron na silang mga net zero carbon commitment. Naghahanap po talaga sila ng mga lugar na merong renewable energy. Wow. Kaya saktong-sakto, maganda yung positioning ng Pilipinas. So nakatulong yung pagiging archipelago ng Pilipinas. Malawak ang karagatan natin. Talaga yan. Talagang we are best suited. Dito sa region natin, pinakamaganda ang Pilipinas for renewable energy, in particular for solar and for wind projects. Kaya pala yung may-ari ng Meralco, si Mr. Manny Pangilinan, nag-invest na rin, nagipag-joint venture niya kay Mr. Levista, yung anak ni Senator Loren sa solar power, solar industry. Yes, sir. Yes, sir. At marami pa rin yung malalaking grupo na pumapasok dito sa ating renewable energy. Aba, maganda yan. So, ano rin pala So nakita natin na yung mga pangansya sa Pangulong Marcos na puro biyahe. At least eto nakita na natin yung resulta ng kanyang mga biyahe sa abroad at nakapaghikayat ng mga foreign investors sa USEC, sir. Sir Deo, kasi pag bumiyahe ang presidente para sa isang investment mission halimbawa, ang laki ng work na ginagawa ng whole of government at saka ng private sector bago magbiyahe. Maraki yung ating mga preparation at saka yung mga pag-uusap natin with the investors para siguraduhin natin na talagang worth it pag pumunta si presidente sa kanyang mga visit. Ayan. Okay, pwede ba natin ma-quantify sa bagay, nabanggit nyo na kanina yung 1.4 trillion yung investment na generate na mga foreign trips ng presidente. Yun 1.16 na yun parang yung nag-register sa BOI. But ang total investment pledges na nakuha ng presidente ay umabot sa 4 trillion pesos. But of course, hindi naman lahat yan sa BOI pupunta. May mga ibang investment promotion agencies like PEZA napakahalagang ahensya din po niyan. So malaking tulong ito sa ating unemployment at siyempre lalago ang ating economy pagdating ng 2024 USEC. Opo, sigurado yan. Basta tulong-tulong lang tayo. Sigurado we can make it happen in the Philippines. Ayan, mukhang happy ang New Year natin. Sana tuloy-tuloy yan at sana ay maramdaman ng ating mga maliliit na kababayan. Opo, talaga 200% effort ang buong gobyerno to make sure that all of these gains will really redound to the benefit of the poorest Filipino. Ayan. Yusek Perry Rodolfo, sir, maraming salamat and happy ang New Year. Happy New Year, Yusek, sir. Thank you and good morning. Thank you po, Sir Deo, at sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Damdaming Bayan. Salamat po. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Yusek Perry Rodolfo ng Industry Development and Trade Policy Group ng DTI. At siya rin po ang Vice Chairman and Managing Head ng Board of Investment. Ayan, may mga gusto rin nating marinig po, mga kaibigan. Hindi lang puro sunog, krimen. At least may pag-asa. Ayan, kaya tama yung survey. Sino ba yung nag-survey? Pulse Asia ba yun? O
Social weather station ba yan? Yung pananaw po ng ating mahaba yung pagdating ng 2024 ay positive po. Harinawa. At sabi ko nga, sana'y sabi ni Vice President Leni Robredo ay Madam Vice President, ha? Tatakba kayo, Senador. Mataas ang rating niya sa latest survey, ha? Ayan. Sabi ni VP Leni sana ay ramdam hanggang laylayan yan. Babalikan po natin lang pa ang mga reports. Good morning, Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Abay, ang ating PNP chief mukhang mag-iikot dyan sa Bulacan, yung mga bentahan ng mga paputok dyan at yung mga paggawaan ng mga sa bagay. Tapos ng gawa, ayan, puro bentahan na. Ha? Ano kaya mga malalakas na paputok ang meron dyan sa may highway dyan sa may Bukawi, Bulacan? Standby, Val Gonzales. Dito muna tayo mga kuya, mga misis. Ayan, yung mga bagong gising dyan. Siyempre, para maganda ang araw natin, umaga natin, abay, kailangan magkape muna tayo ng masarap na James Coffee Mix, diba? Ha? Siyempre, para malasaan natin yung kape, mahabigan yung mainit na mainit, ha? Ewan ko nga ba itong mga bata ngayon gusto na yung cold coffee. Siyempre tayo mga medyo nagkakaedad gusto natin mga lolo, mga lola, di ba? Ha? Mga kuya, ha? Siyempre mga misis, yung mainit na kape, ha? Para ramdam natin pampagising sa umaga. At siyempre, ang James Coffee, abay, good morning Ninong Jimmy Serato, ha? Ang James Coffee po ay mayroon silang twin pack na ang James 3+1 Coffee Mix. Ito po yung kapeng may plus ingredient na Korean ginseng. Ito ang nagpapasigla ng katawan at nakatulong sa ating memorya. Ang James 3-in-1 Coffee Mix twin pack ay may spirulina na mayaman sa proteina at minerals. Kaya naman, napakasarap magkape. Lalo na kung malamig, ha? Kapeling mo ang mahal mo sa buhay, di ba, kuya, ate? Ha? Ano pa ang hinihintay po ninyo? Mag-James 3+1 Coffee Mix ka na. James 3+1 Coffee Mix Twin Pack, tulong para may plus ka sa life. Oras Chief Justice Alexander Jesmundo. CJ, ha? Abay, marami ang nag-aabang din, ha, sa grupo ng mga jeepney drivers, ha? At si Chopilo Guadis ng LTFRB, ha? Abay, Chief Justice Jesmundo, ha? Marami nag-aabang kung i-grant nyo ba yung petition ng piston na maglabas ng TRO, ha? Temporary restraining order sa deadline na ibinigay ng LTFRB, ha? Sa mga jeepney drivers na ayaw sumali sa franchise consolidation. Chairman Guadis, ayan. Sino ba ang mga importer, ayan, ng modern jeepney pa kayo dyan, minibus, ayan. Din man jeepney, minibus, ha? Sino ba ang mag-i-import ng sangkaterbang minibus, ha? Na made in China? Kalipas na administrasyon, may cabinet member ng kumita ng limpak-limpak dyan. Oras, Chief Justice Jesmundo, ganap ng alas 8:32. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Kapag may pangamba sa pain medicine, don't worry. Maging panatag. Mag-Flanax. Sister Nicole. Ang oras lakay 8:39 ng umaga. Mga kuya, ingat-ingat, ha. Alamin nga natin update sa sunog sa Samay Singgalong Malate, Maynila kahapon, kagabi.
Abay, dito mga kuya ay 3 ang namatay. Kaya ingat-ingat po tayo, ha? Ako, lalo yung mga nakabili na ng... ikaw ba, may paputok ka na? Nako, lakay, hindi nga ako bumili ngayon. Kasi dati bata ako, lakay, yung mga illegal yung pinapaputok. Bata, ano man pinaputok mo? Piccolo. Nung bata ako, lakay, piccolo. Ayan, totoo yan. Ingat-ingat. Tsaka yung luces ba? Ayun, yun yung safe, lakay. Nung tumanda na ako, lakay, lucis na lang. At tsaka yung quitis pala niya lumilipad. Yun yung delikado kapag nasa paligid ka ng mga mabahay. Naalala ko nung isang coverage natin nung araw, New Year. Diyan sa may Vimapa Santa Mesa dahil sa quitis Miss Nicole. Abay, Diyos ko ha, buong community dyan sa Vimapa. Ang dami ha. Ang daming nasunog na bahay dyan dahil sa quitis na ano. Pumasok sa loob ng bahay, tumama sa kortina. Naku, Diyos yun ko ha. Yun ang isa sa napakalaking sunog na nangyari sa celebration ng New Year. Teka, hindi yan. Dito tayo. But meron bang mga bossing na hindi nagbibigyan ng 13-month pay, ha? Pwede pa naman. Yan ang paalala ng Memo Plus Gold, ha? Kung nakalimutan itong Pasko, ayan, pwede pa humabol hanggang New Year. Alamin nga natin yung sino yung mga nasunog, boy, ha? Pero hindi naman nasuffocate yata sila. Trap yata, lakay. Na-trap. Saan ba sila nagtago? Sa CR? Ayan, Alam po yung mahabigan mali po yung notion na na pagka may sunog, akala natin safe tayo sa banyo. Aba, hindi pala, ha? Yung isa pang kaso ng ganyan, yung anak ni Speaker Joe De Venecia, Manay Gina De Venecia. Yan sa may Dasmariñas sa village. Bakit hindi safe sa banyo, lakay? Ayun nga, na-trap siya doon, na-suffocate siya. Mas makukulong ka na doon. Hindi nga nasunog, pero suffocation naman ang nangyari. Ayun. Ganun po ang nangyari doon sa anak ni Speaker Joe nung araw nung masunog yung kanilang Christmas light, ha? Christmas Ayan, light. mukhang hindi maganda yung Christmas lights na nabili. Ayan, sumabog, nagkasunog, buong bahay nasunog at doon namatay yung isa nilang anak. Pero alam mo, lakay, kahapon sa interview ng ni Yuel Reyes, lakay, sa 2x2 sa Bureau of Fire Protection. Parang nung nakaraang linggo, wala silang naitalang fire incident. So kung di ako nagkakamali, lakay, yung kanina kagabi yung una. Sa loob ng isang linggo mula nung Pasko. Ganun ba? Parang halos araw-araw meron yata. Ito nakaraang linggo lang naman. Ito nakalipas na linggo. Ha? Anyway, sana nga wala. Ayan. Pero dito sa Malate, may 3 namatay. Boy Gonzales, ano nga saninang sunog dyan sa may Singgalong kahapon, kagabi? Boy next door. Nicole, iniimbestigahan pa yung sanhi ng sunog dito sa Edmundos Street, corner San Isidro, Singgalong, Malate, Manila. Ayon kay Senior Superintendent TC na Dr. Bula, ay sa pamasyan ng Manila, tinatabayan na pa yung pinaka-exact report na kanilang arson investigator sa nangyaring sunog sa Singgalong na ikinamatay ng 3 magkakamag-anak. Ang makausap kanila, lakay, si Barangay Chairman Danilo Samonte ng Barangay 732. Natagpuan yung magkapatid, lakay, isang 21 years old at walang taong gulang na parehong babae, lakay. Natagpuan sa pinaka-comfort room sa baba ng kanilang natulog na bahay. Nakita yung bedridden, lakay, na may sakit na kaya nasa pinaka-baba babang bahay, pinasa pinaka-entrance. Hindi na nagawang mailig sa kanyang tatay. Yung bedridden, lakay, nasa 47 years old. Yung tatay niya, senior na, pero hindi nagawang mailabas dahil sa senior na nga, matanda na rin yung kanyang ama. At nasunog yung mismo pinangyari ng pasunog, malakas na apoy sa pinaka-entrada ng kanilang bahay. Kaya yung magkapatid ay sinubukan pumasok sa loob ng CR ng Global Crew, pero suffocate na raw yung kanilang yung dalawang
babae na magkapatid. Ano ba? Hindi nila, Binalikan yung tatay? Laki hindi na nabalikan eh. Kasi hindi na nabalikan. yung pinaka-entrada, andun yung bedridden na 47 years old na anak. Tapos yung nagpisa pala to lakay. Yung bedridden at saka yung dalawang magkapatid, magpinsan. At paglabas, malakas na apoy, ay nagtulong sa pop-up yung magkapatid, ay hindi naman sila nasa pakit na tawi. Itong mga tatlong pamilya. At ayon nga kay Chairman, makakalungkot yung pagsalubong ng bagong taon itong magkakapamilya dahil sa nasawi nga yung tatlong miyembro ng pamilya na residente ng Edmundson Street. At kausap ko pa rin na si Chairman Danilo Samodio ng Barangay 732 Lakay. Pakinggan natin yung ilang bahagi ng ating panayam. Magbabagong taon pa naman, napakasakit niya. Mahirap tanggapin. Nakita yung bangkay ng dalawa sa taas, second actually floor? Sa dulo, sa CR. Pero hindi naman pagkayakap, hindi sila sunog eh. Suffocate lang. Kasi nga nag-umpisa ang sunog halos dito sa entrance, doon sa daanan nila. Kaya yun, mga bata pa hindi na nakaisip ng paraan, hindi na nakalabas. Pero yung bedridden po may kasama sa baba. May kasama pero senior. Yung tatay niya matanda na rin kaya hindi niya mabuhat, lumabas siya para humingi ng tulong. Babalikan nila, hindi na makapasok, malaki na yung apoy. Opo. Tapos may mga tulong na bang dumating ang Manila? Lagi silang katabay, kinukuha na nila ang mga datos. Siyempre, bago bigay ng tulong yan, mga datos. Ayan. Boy, anong pangalan ng pamilya, yung mga namatay? May mga pangalan ba? Wala pang binibigay na detalye na yung mga tauhan ng Bureau of Protection. Maya makukuha na natin kanina parating nakausap yung tama siya na si Colonel Pula. Pinapaglaran na yung kompletong detalye na pangalan ng mga ang sabi naman ni Chairman Samudio, 12 yung pamilya. Tatlong apartments lakay na kinsuwa pero may ikalawang palapag pero maraming pamilya ang nakatira. Gawa sa like materials itong kabilang bahay kaya madaling tumalat yung apoy, pero yung katabing gusali na nasa ika-4 na palapag, hindi na nadamay dahil sa mayroong firewall. Kaya ang nasunog lang yung tatlong pintong apartment at ikalawang palapag, talagang nasunog. Simula ang sunog, alas 6 kagabi. At ito'y umabot ng ikalawang alarma. Ayon sa Bureau of Protection, at napulala na. Pero masabi ni Chairman Samudio Lakay, lalo na ngayon magbabagong taon, mag-iikot-ikot ka sila sa kanilang barangay sa mga residente para mapanawagan yung mga residente nila na huwag na magkaputok Lakay kasi isa sa mga pagsalubo ng bagong taon na pinagmumula ng sunog, yung mga fireworks na ginagamit kapag pagsalubong bagong taon. Okay nga ron. Yan yung mga palat natin sa nangyari na sunog sa Edmundson Street. Singgalong Malate, Manila na ikinamatay, na ikinasawi ng tatlong magkakamag-anak. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa taga-Darita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Boy G. Boy Gonzales. Ano bang report ni Let's sa Malacanang? Ano bang announcement sa January 2? Oo nga, Lakay Kasi yung December 26, yun ang special non-working. Pero yung nagrereklamo nga yung mga tao sabi nila, Lakay, alangan naman sa January 2, may pasok na kami. Sabi nila. Kaya nga, pati ako tinatanong Ayan, lalo yung mga taga-bangko, ha? Ayan. Nagtatanong kung ano ba ang announcement ng Pangulong Marcos sa January 2, ha? Antabayan po natin ang report mula kay sa reporter natin sa Malacanang.
Let Narciso. Standby, Val Gonzales. Samantala, paalala po ng Memo Plus Gold, mga kuya, mga misis, ha? Baka mamaya ay nakalimutan natin. Baka mamaya ay nasa bakasyon kayo. Nasa abroad o dito man, nakalimutan ibigay yung 13-month pay ni Inday. Ating mga kasambay, ating mga drivers yan, mga kuya, ha? Abay, pwede pang ihabol. Ayan. At kung gusto yung dagdagan ng bonus yan, di lalong magaling, ha? Basta atin bonus ba natin? Uy, laki swell day din ngayon, ha? Oo nga pala, ha? Oo nga pala, it's swell day, ha? Swell day today, lakay. Last swell day ng 2023. Ayan, so ingat-ingat po, ha. Paalala, mga kuya, ha. Mga lolo, mga lola, mga misis, mga employers yan. Abay, baka nakalimutan yung mga benepisyo ng ating mga empleyado, ha. Isabay yun na sa sweldo ngayon. At siyempre sa mga hirap mag-memorize, mag-concentrate sa pag-aaral ng mga chikitin dahil may hangover sa bakasyon. Ayan, lulong sa computer games. At si Lolo at Lola baka nagiging malilimutin na, ha? Abay, Memo Plus Gold. Isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa Monnieri. At ito'y napagtibay na sa clinical studies. Sabi ni Professor Boy Benesa, ito ay nakatulong sa pagpapabuti ng ating memorya at concentration. At nakatulong din sa pagbawas ng stress. Ayan, Kuyang Judge Boy at Mapili, ha? Baka stress ka, kuya, sa dami ng inaanak, ha? At para lagi tayong focus at mentally alert, ano man ating gawain, trabaho kaya pag-aaral. Siyempre, para always sharp. Noble June Samaniego, ha? Illustrious Nelson Yao, Second Gentleman Man Scarpio, ha? At Kuyang Gerard Ceballos. Kuyang General Ruel Rivera, mag-Memo Plus Gold tayo araw-araw. Yan po ay mabibili sa Mercury Drug. At syempre, Mr. Cesar Lee, available din po ito sa online sa Shopee at Lazada. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Sana may maganda announcement. Oras, Sister Nicole. Ang oras, lakay, 8:52 ng umaga. RH number. Sister L. Sister Nicole. Ang oras, lakay, 5 minuto bago mag alas 9 ng umaga. Saan ba nagbakasyon itong si Sister L? Pupunta rin ba ng Korea ito o Japan? Ako, hindi ko lang alam, lakay. Alam ko sa beach daw siya pupunta. Sa beach? Swimming na naman siya, lakay. Ano naman, papakita naman kanya abs, magtutupis na naman siya doon. Yan naman ang gawain niya, lakay. Pag nawawala si Sister L, yun ang kanyang pinapakita sa madla. Tapos pinopost sa FB, ha? Post nga natin sa FB. Kumagalit si Aling Yolanda. Sandali lamang, Val Gonzales. Nasa Bukawi, Bulacan ka na ba, Val? Abay, kumusta ang presyo ng mga paputok dyan? Gusto kong paputok dyan, Miss Let, yung safe, yung yung mga nasa box ba? Box, anong nga tawag doon? Lotto King? Ala yung parang nasa box may mga bilog-bilog. Parang fountain na maliit. Ganyan. Hindi nga yung mga safe lang lakay. Kaya lang, mahal yun ha? Oo nga 1,000 yata, may 1,000. Siyempre lakay, kapag mahal yun yung safe. At saka maganda, ayan, parang fireworks display din yan Oo nga lakay. Diba? Nasa baba. Sandali lamang, alamin nga natin kay Miss Let kung may announcement na ang Pangulong Marcos. Mr. President, sir, ayan, kumusta po kayo? Nasa Malacanang pa ba kayo o Mansion House o Adacanita, Batac, Ilocos Norte? Alamin natin, report mula kay Miss Let. Ilang LGUs muling nagpaalala sa publiko laban sa mapanganib na paputok. RH14, Miss Let Narciso. Kumusta si Secretary Benhard? Takal natin din na-interview si Secretary Benhard Abalusa. Ang na-interview natin lakay si Mr. Hoben Ong. Ayan,
Hoy, ano yung dala-dala mo? Paputok ba yan? Ano yun? Akala ko yung pinapasok nyo. Laki nun lakay. Akala ko giant, ano na yan, quitis o kaya fountain. Lakay, di mo naabutan kahapon. Ang daming dala ni Boy Gonzales dito. Meron. Ito, ay, nandiyan pala eh! Ayan, magturotot na lang tayo, ha? Ayan, lakay, sit nga yan. Ayan, turotot na sabi ni Miss Karen O yung kahapon. Maganda yung yan yung horn, lakay. Agar mo yan. Pero lakay, alam mo naman, mas safe yung turotot na sure lang ikaw lang yung ihip, lakay. Turotot daw na handjab. Mahirap yung iniihipan na yan. Lakay kasi hirap ngayon sa ihip-ihip. Tumataas sa mga kaso ngayon. At saka hindi lang yun. Sure na ikaw lang yung gagamit. Baka mamaya kung pang ilang ka nang umiihip, turotot na yan. O sige, report mo naman sa Malacanang. Ayan Miss Let, ano bang mga paalala ng LGUs sa publiko ngayong ilang araw na lang bago ang salubong sa bagong taon? Nicole Lakay muli niyang nagpaalala sa publiko ang ilang lokal na pamahalaan laban sa panganib na dulot ng paggamit ng paputok at fireworks sa kanilang nasasakupan. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Tagaytay City Mayor Bambol Tolentino na 12 years ago pa nila sinimulang ipatupad sa lungsod ang fireworks at firecracker ban. Binanggit ni Tolentino na nitong Miyerkules lamang ay tinanggihan niya ang hirit ng 3 hotel sa Tagaytay para makapagdaos ng fireworks display. Kasabay ng paghingi ng paumanhin sa grupo, pinaalalahanan rin ni Tolentino ang kanilang Tourism Council hinggil sa implementasyon ng nasabing ordinansa. Ang Tagaytay ay isa lamang sa mahigit 1,000 local government units sa buong bansa na nagbabawal sa paputok. Una nang nagpaalala ang Department of Interior and Local Government sa LGUs na lagyan ng pangil ang mga ordinansa laban sa mapanganib na paputok. Binabanggit mo lang kay si DILG Secretary Benhur Abalos. Alam mo, nadaanan ko sa Facebook, magkasama silang magtatay, tapos ang caption niya, ginawa daw siyang bata, pinapamili siya ng sapatos. Nasa, kasi sila, nasa store ng mga sapatos. Saan? Sa may Raon? Sa Raon o Marikina? Sa Raon talaga. Hindi ko alam kung saan yun. Basta nasa store sila ng mga sapatos. Tapos ang caption niya, ginawa siyang bata ng tatay niya, pinapamili siya ng gusto niyang sapatos. Wow. Ayan, nabanggit ko lang. Secretary Benhur, ayan, pakisabi kay Mayor. Mayor siya ng Mandaluyong ngayon, di ba? Si Chairman Abalos. Dating Mayor siya ng Mandaluyong. Nalilito na ako kasi minsan iba yung position, minsan mayor. Marami na kasi position, di ba? Pinalitan yung kanyang manugang, si Ma'am Menchi ba? Menchi Abalos. Nagbakasyon si Chairman Abalos ngayon, ang mayor. Chairman, huwag ng sapatos, hamburger na lang. Ayan. Solve na kami dyan sa hamburger. Pero teka muna, Miss Let, marami nagtatanong. Ano ba ang pronouncement sa Malacanang mula kay President sa January 2? Maraming nag-aabang kung may announcement pa ang Malacanang. Kasi may slat sabi ng mga tao, alam, papasok na kami ng January 2. Mukhang wala Lakay. Mukhang magtatrabaho na tayong lahat sa January 2. Kasi, may hangover pa nun eh. Ito yung pagkakaintindi ko kasi Lakay. Parang namili sila kung ang gagawing holiday ay December 26 or January 2. Ganun At ba? diba, kasi diba ang dineclare ay December 26 bilang special holiday. So, baka hindi na yung January 2. Di pa lubos-lubusin. Dapat yung January 2 na lang, Miss Let. Oo, baka umaray na yung mga kumpanya. Kausapan natin si Mr. Sergio Ortiz Luis Budol. Ayan. Kasi syempre galing sila sa pagbibigay ng bonus, ng mga kung ano-ano. So, ayun. Abangan din natin, pero wag na tayong umasa. Para meron Grabe naman yung wag na umasa. Surprise, di ba? Inalisan mo naman kayo ng pag-asa. Asa yung pala yun na pinagpilian kung 26 o January to ang gagawing special non-working holiday. Yes, Lakay. Dapat yung January 2 na lang. Maghapon pa naman ngayong Biyernes. Baka sakali, pero ayun nga, sabi ko nga, abangan natin. Sige, New Year na New Year, i-file na lang ng vacation leave yan. Siyempre di ba tayo Lakay, karamihan naman ay nagtatrabaho na kahit January 1 kasi yun yung gusto nating simulan yung taon.
Para buong taon daw na may trabaho. Ano nga, di ba? Talagang nagtatrabaho tayo, New Year, Yes. Christmas. Tama lakay, oo. Ayan. Okay, sige, abangan natin. Baka mali mo, magbagong isip ang presidente. Apo Lucas, ha? Mr. Little President, abay, Deke naman. gawa mo na ano yan, mag-type ka na, mag-type tuloy. Gawa mo na ng draft, ayan, papirhan mo na kay presidente. Ayan, dami nag-aabang. Para naman hindi bitin ang ating New Year. Ayan. Okay, maraming. So, saan mag-New Year ang presidente? Oo, wala pang anunsyo Wala na kahit pa. kung saan. But ano yata, ang presidente walang magandang Christmas at New Year's message. Oy, ano ka lakay? Nakailang Christmas message yung presidente nung December. Ganun Parang ba? 24, 25, pati 26. Oo. Ba't wala tayo nun? Ba't Binuan na nga kami. ba't din? May isa siyang video message. Video Tapos message. may isa pa siyang, Hindi, video may isa message pa lang siyang- niya, yung ano lang, yung nag-iimbita sa simbang gabi sa Malacanang eh. Hindi lakay. May ano pa siya, may bago siyang ano noon, Asan? nung 25. Ba't wala dito? Meron lakay. Tagal ko na hinahanap dito. Walang pinaplug dito eh. Oo. RHTV, Tanong mo sa nasaan yan? RHTV, meron lakay, meron. Oo. Eh, wala. Meron Tapos na ang siyang- Christmas eh. Oo. May New Year pa naman doon, Ah, lakay. New Year. Oo, actually 24 pa lang lakay, meron siya ng statement, di ba? Tapos nung 25, lumabas yung video. Tapos 26, parang meron pa ulit siyang statement ng Christmas message. Oo. Eh, sawa na ako doon sa Christmas greetings natin eh. Para may iba naman. Gusto mo lakay? O, New Year's message lang. Ayan, tira na. Kasi aabangan natin yung New Year's message din ng presidente. Christmas Christmas message. Ayan, huwag yung imbitasyon. Tapos na ang simbang gabi eh. hindi invitation yung laki. Christmas message talaga. Ipadala mo ulit sa RHCB para magamit natin. Ayan. Sige. Okay, sige. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Nicole. Let Narciso mula sa Malacanang. Sorry mga kuya, mga kapatid. Ha? Mukhang wala na, suntok sa buwan. Ayun pala ang desisyon ng presidente. Huwag na daw umasa, lakay. Oo, huwag na umasa. Pinapili pala kung December 26 o January 2. Ha? Sana lakay yun, January 2 na lang. Gusto yata sabi ni Mr. Sergio para New Year trabaho na kaagad. Kaya rin matamlay, may hangover pa ang mga tao nun. Ayun lang lakay. Teka muna si Val Gonzales, kasama si PNP Chief. Abay, nag-i-inspection na ng mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Arrest number 5, Val Gonzales, ano ba mga gandang paputok dyan? Magkakano yung Goodbye Bin Laden? Ayan, Goodbye yata yung mga Napoles. illegal, yung sinasabi. Ganun ba? May bago pala lakay, Hamas yung pangalan. May Hamas ba? Bago na. Goodbye Hamas o Buburahin yata yung Bulacan. Goodbye Hamas o Hello Israel. O kaya Goodbye Taiwan. Ay, Goodbye Taiwan. Ay, grabe naman lakay. Mukhang gustong kunin ni Xi Jinping ang kanilang probinsya. Ayun lang ang lakay. Taiwan, ayan. Baka mamay i-annex na rin ng Pilipinas bilang probinsya ng China. Nako, ayun lakay. Hindi natin yan next year. Arrest number 5, Val Gonzales, kumusta ang mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan? Marami ba ang mga namimili, Val? Sa ngayon hindi pa makikita yung mga bilang o dami ng mga mamimili ng paputok na binibisita ngayon nitong si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Sr. para magsagawa ng inspection hindi lamang dun sa mga tindahan mayor kundi yung mga pagawaan mismo. Mayroon pang kadarating lang itong si PNP Chief General Acorda kasama ang ilan pang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na dito si Police Major General Benjamin Silo, ang Director ng Civil Security Group at dito sa Bulacan. At meron munang seremonya, Mayor, meron munang programa. May programa munang sinasagawa dito sa bahagi ng Bukawi, Bulacan bago magsagawa ng inspection. Kung maririnig mo sa background, Mayor, nagsasalita ay ang gobernador ng lalawigan ng Bulacan, si Governor Daniel Fernando. Governor Scorpio.
Oo. Scorpio Boy. Oo, at kanyang binabanggit na nung nakalipas na mga panahon, lalo nung nakalipas na taon, ay merong mga pagsabog ng paggawa ng paputok, imbakan ng paputok dito sa bahagi ng Bukawi at maging sa bayan ng Santa Maria dito sa Bulacan. Yung nakikita ninyo dyan sa TV screen, Mayor, yan yung mga pinagbabawal. Yung mga pinagbabawal na mga paputok, nandiyan yung binabanggit nyo kanina na Bin Laden at kung gaano kalalaking mga paputok. Yung mga pinagbabawal. Yung mga Goodbye Bin Laden, talagang may tatak na Goodbye Bin Laden, Goodbye Hamas, mga ganun talaga yan? Ayan, meron, Mayor. Yan, tingnan nyo dyan sa ating mga picture na nandyan. Yan yung mga ipinagbabawal na isa dun sa tinignan kanina nitong yung itsura, tinignan ng itsura kanina nitong si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Yung iba pa, itong Goodbye COVID at kung ayan, gusto natin Goodbye COVID. Putukan natin COVID para mawala na. Oo, itong Goodbye COVID parang isang yung haba nito at yung laki nito ay mas malaki pa sa tunay na dinamita yung laki nitong Goodbye COVID. At itong Bin Laden naman isang parang triangulo ito, Mayor, parang reventador na malaki, parang sinlaki ng babyng bagong panganak, gano'n ang haba nito. Kung ikaw kung ikaw ay tamaan nito, ito namang kabase mas malit ng konti dito sa Bin Laden. Halos kalahati lang nito at yung binabanggit nila itong special may special pa? Ito animoy ganito, parang yung pala ng mortar, ganong kalaki. Talagang sabog ang hindi ko alam kung bakit kailangan may gumamit pa ng ganito. Kung pagsalubong lang ng bagong taon, siguro pwede na siguro yung kuitis siguro pwede na. Yan yung kabilang dun sa mga malalaking paputok. I-suggest nga natin Bal kay Governor Daniel Fernando na siguro yung mga manufacturers ng paputok dyan sa Bulacan huwag na nga ganyang klase ng firecrackers ang gawin. Maganda yung nasa box, yung safe ba? Di ba, Miss Nicole? Laka yung mga pailaw-ilaw lang naman. Yung mga parang fireworks display, hindi katulad ng ganyan. Nakakatakot yan, nakadisgrasya ang mga ito. Bubura ng barangay. Talaga, buong barangay na talaga, Nicole. Lalo na itong Bin Laden. Hindi mo, pwede mo nang ilagay mismo yung plato. Yung plato mo, sasain mo, pwede mo nang ilagay. Bal, sandali. Kumusta ang mga presyo ng firecrackers ngayon dyan, paputok? Mahal ba? Hindi ko pa malaman kung ano. Sige. Ako ititingnan ko lang dito sa may pinaka-gilid mismo dahil meron pang mga mga programa pa rito bago yung actual na pagka sa Tagawa. Itong malaking ito, magkano po ito, ma'am? Live lang po tayo sa DCR. Ano po ito? Ang pangalan nito? Ito ba? Yung mga allowed na paputok, alam mo kung magkano. Huwag na yung mga bawal kasi walang bibili dyan. Ito, ma'am, magkano ito? Ano bang pangalan yan? Jumbo Silver po, Jumbo Silver. Ano po ba yan? Nagkakakling po siya, iba-iba yung kulay. Fountain. Fountain. Magkano naman po ito? Sinlaki ng malaking kandila. Magkano po? 50 po isa. 50 pesos. Makaroman candle yan. 50 pesos. Jumbo Silver ang tawag dito. Hindi lang maipasok yung ating live sa Zoom dahil mahinang signal dito. Pero ito'y katulad nung isang kandila ito na triangular rin pero pahaba. Ito yung tsura. 50 pesos lang ito. Ito pagka sa mall, mukhang mas mahal na ito. Alam niyo ba ang presyo nito sa labas?
Di daw sigurado, pero mura lang pala dito. Ito, itong malaki pong ito, magkano naman ito? 150 pesos. Ito yung, ano pala niya? Whiskey po. Meron po siyang 4 na Roman candles po na nakapalibot at may fountain sa gitna. Puputok pagkatapos ang huli itong fountain sa gitna. Yan ang pinaka-pinale. Maganda yung lakay Sige. 150 pesos. Ilang minuto ba ito? Po yan ng 1 minuto po. 1 minuto yung 150 pesos mo. Yun na yung yun yung ilan lamang dun sa mga ibinebenta, pero wala kang makikitang mayor dito ng mga paputok na binabanggit mo dahil syempre ito yung lugar kung saan nandito yung legal na bentahan, hindi mo makikita dahil yung mga illegal mayor ay binebenta yan sa black market. Palihim na ibinebenta na yung mga yan. Akala ko dyan sa Bukawi Valley, yung mga malalakas sa Bin Laden na nasa ilalim, pagka walang pulis, saka ibebenta. Pwede ring mangyaring ganun dahil kaya nagpo-produce ng ganyang kalalaki mayor dahil mayroong market, may merkado, may mga bumibili. Correct. Pero kung walang bibili at matututo yung ating mga kababayan na makontento na lang dun sa mga maliliit na paputok o pailaw, walang magpo-produce ng mga malalaki na nagiging dahilan ng perwisyo sa buhay at ari-arian ng ating mga kababayan. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report dahil mamaya ay lilibutin itong si Chief PNP yung mga lugar na bentahan, maging yung mga lugar kung saan ay nagpo-produce o gumagawa ng paputok dito sa bahagi ng Bukawi, dito sa lalawigan ng Bulacan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales, live mula sa Bukawi, Bulacan. Sama si PNP Chief General Benjamin Acorda na nag-i-inspection sa mga tindahan ng paputok. Lakay, naalala mo nung naalala ko bigla yung viral video ni dating PNP Chief General Bato de la Rosa. Yung biglang sumindi yung Goodbye Dilima. Tumakbo siya bigla. 2016 lang. Oo nga. Naging kwela yun. Naalala ko. Napatakbo siya. Laki kasi nung Goodbye Dilima. Laki kasi laki nung Bin Laden. Magugulat din pala Senator Bato, ha? Ngayon, laki, nangunguna lang ng saging sa kapitbahay. Instinct daw yun. Oo nga, ano, ha? Good morning sa ATC team, ha? Deputy Grandmaster Ariel T. Kayanan. Ingat po kayo sa biyahe, Apo Dado. Aba, papunta pa kayo ng Dagupan sa La Union, ha? Abay, Kuyang Dado, ha? Red Roswell Ariel, ha? Huwag na kayong mag-uwi ng magpasalubong ng bangus, ha? Dagupan pala ang biyahe po ninyo, ha? Sandali lamang at batiin lang natin happy birthday si General. Oy, si General pala, birthday. General Juanito Kawahara Dator. At si Colonel Omar Alpa at si Colonel Rafael Caido. Binabati ng taga-PSG, ha? Si Kuyang Colonel Joseph Dator ng Hiram Lodge. Engineer Erwin Rabino, happy birthday. Binabati ni Kuyang Mista Melvin Sitaka, Milet Aguirre, Nilda Adesas, Kuyang Jojo Badillo at Kuyang Noni Alvarez. Happy birthday. Yung rena ng drama, si Anching Cruz pala, birthday din. Ang birthday niya ngayon. Happy birthday po, Tita Anching. Sandali lamang, Edwin, at malungkot na balita, Dr. Ferdy Pagdilaw, ha? Naging teacher mo rin ba si Ma'am Consuelo ba? Kaya si Ma'am Conching Bagayas ng Pinili Institute. Para po sa mga estudyante, naging estudyante ni Teacher Conching Bagayas, mga kaibigan, kamag-anakan, siya po ay sinundo na po ni Lord kahapon. Atin pong pakiramay sa pamilya ni Ma'am Conching Bagayas. Napakagaling na teacher naman ito, Sister Nicole, sa math. Ayan. Oh, wow. Math at English. Ayan. May your soul rest in peace sa Mama Conching, para po sa mga estudyante sa Pinili Institute. At pakikiramay din kay Kuyang General
James Brillantes dahil ang kanyang butihing ina na si Mrs. Antonia San Agustin Brillantes, ina po ni retired General James Brillantes, ay sinundo na rin po ni Lord sa kanilang tahanan sa nasa Amerika pala sa Michigan, USA, kapilang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Nakiramay sa oras ng kalungkutan ng pamilya Brillantes ang San Miguel Corporation Security Council. Ayan, our condolences, Kuya General James Brillantes. Daming Bayan. Standby, Edwin Duque. Oras, Sister Nicole. Ang oras, Lakay, 9:17 ng umaga. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Oras, Miss Nicole, Sister Nicole. Uwi ang oras, Lakay, 9:21 ng umaga. Alam mo yan, report mo Lakay, may pasabog daw ang piston at manibela. Oo, Lakay. May pasabog na malaki. Ganun ba? Ano bang gagawin nila, Huling protesta ngayong 2023. Saan ba sila puprotesta? Menjola, LTFRB, Supreme Court, saan? Caloocan. Sa monumento, Lakay. Monumento, O nga pala mga brethren, ayan si Kuyang Byong Garin, yung mga brethren natin sa Muntinlupa Masonic Lodge. Sila ay nag-iimbita bukas para sa unveiling ng monumento ni Kuyang Dr. Jose Rizal sa Muntinlupa Masonic Temple o Lodge dyan sa Muntinlupa. Ayan. Okay, alamin natin report ni Edwin. Lakay, dahil ang grupong Piston at Manibela muling nagsagawa ng kilos protesta sa Monumento Circle dyan sa Caloocan. Kumusta ang sitwasyon dyan ngayon, Edwin? Bebeo, alam mo, nabulaga yung mga kagawad ng pulisya. Pero kanina, may mga nakaisakbay na rin, no? Biglang sumulpot, Mayor. At yung mga jeep nila kanina, ikarado sa gilid. Pero agad din nag-aapan ng MMDA, kaya hindi nakapagdulot ito ng mabigat at dalo ng trapiko sa Monumento Circle dito sa Caloocan. Dahil yung grupong Piston at Manibela ay nagkaisa silang nagkilos protesta na sinakop itong one lane ng Monumento Circle sa north sa southbound. Itong Bagtambanan ni Andres sa Bonifacio. Ito ay kasabay pa rin Mayor pala dahil ngayong araw, ngayong alas 10 ng umaga ay ito na yung pinaka-final decision ng LTFRB at ng transport group na gaganapin sa mismong tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Ito na yung final announcement ng consolidation number at ito yung mangyari ngayong araw. Ito sa Office of the Transport Cooperative, kasama na rito yung iba't ibang grupo. At ngayon, Mayor, tamakbo rin tayo sa Quezon City. Bakit? At rin tayo sa LTFRB ngayon, no? Na-traffic na itong saban ng S Avenue. Dahil dito nagsagawa ng kilos protesta rin ngayon. Yung malaking persa ng grupong Piston at Manibela. At yung iba naman, mukhang yung ibang jeep, sabay-sabay na bumarada at ang iba naman ay namasada at dito tumigil. Kaya yung epekto ng traffic ngayong umaga abay hanggang doon sa may EDSA ganun nakahaba dahil itong one lane ay dito na yung nagkikilos protesta dito sa harap ng LTFRB kasabay ito mamaya alas 10 kung saan ay yung final decision kung ano yung magiging decision ng LTFRB para doon sa nakatakdang huling biyahe bago itong 31 ng taong kasalukuyan. Mabagal, nakahinto na yung mga sasakyan dito dahil nga dito sa nagawang kilos protesta ng Piston at Manibela at iba pang grupo ng mga transport group. So mamaya abangan natin yung magiging final decision. Pwede pa nang daw bumiyahe, di ba? Pwede para bumiyahe pagkatapos ng December 31. Piling ruta lang, Lakay. Piling ruta lang ba? Piling ruta. Yung mga hindi sinakop na mga
modern minibus. Mukhang yun ang may i-announce mamaya, Lakay, yung listahan ng mga sinasabi ng LTFRB na piling ruta. Piling ruta, mamaya, tabayan natin yung Sige. final decision. So ano mang kahinatnan itong kanilang pinaglalaban na manggagaling decision dito mismo sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Wala pa rin sa kaloonan sa Pilipinas, Visa Rights. Ako si RS23, Edwin Pugue, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pare, di na mag-start yan. Nag-drive siya papuntang LTFRB. Uy, kumusta mga papuntang Baguio, ha? Ayan, grabe ang Baguio ngayon na Sister Nicole. Lakay, na-confirm namin mismo kay Romy Gonzales. Yung mga nagbabiral sa social media na di mahulugang karami. Totoo daw yun. Talaga, sabi ni Romy Gonzales. Yung ibang nagpupunta doon hanggang doon na lang sa hotel Hanggang sa Cannon Road, Lakay, binuksan na. Binuksan na ang Cannon Road. Binuksan na ang Cannon Road Buti naman, ha? Pero ano man ang mangyari dahil birthday ni Anching Cruz ngayon ng DCRA sa drama, binabati ni Bobby Cruz, sabi yan tuloy daw ang kainan na lechon. Ayan. Oy. Pero matumal nga ba ang bentahan ng lechon baboy ngayon? Pero sabi ni Aling Lydia mabenta yung kanilang cholesterol free na kutsinilyo. Ayan. Oy. Yung ginajaging ni Darlie De Roca tuwing umaga. Ayan. Pinapakawalan sa sa kulungan. Pinapahabol ng mga Shih Tzu. Ayan. Poodle. Ayan. Okay yan. Ganda yun ha. Kaya lang yung mga alagang aso ingat Oy, Doktor ayan may alagang aso. Itong si Dr. De Guzman sabi niya tabago siya, hindi naman sumasagot. Oy, Dr. Joseph De Guzman, kuyang abay, sabi mo, tawagan ka anytime para magbigay ka ng tips sa mga pet lovers, may mga alaga, ha? Kailangan ko yun, Lakay. Ba't di ka sumasagot? Ayan, paano ka maririnig nito pag ganyan ka, ha? Ayan, sandali lamang at hindi ito gaanong malakas kumpara sa nakalipas na taon. Siyempre naman, ganun ba? Pero lumakas na raw, Edniel, kung ikukumpara mo ng pandemic. Pero noong last year, before pandemic, Sister Nicole, bumebenta pala sila ng libu-libong lechon isang araw, Sister Nicole. Pero ngayon hindi na yata umaabot na ng 1,000 isang araw. Naalala ko, Lakay, meron ding report si Edniel dyan sa BF City sa Marikina. Sabi no ilang tindero doon naramdaman daw nila na parang nagtitipid ang tao. Ewan ko lang kung same case din dito ngayon. Palagay ko, Alamin natin report mula kay Edniel Parosa at magkano ang lechon baboy ngayon. Magkano yung large, medium, small, extra small. Ayan. May extra small pa pala. Cochinillo, ayan. Yung lechon de leche. Ayun, yung extra small. Aris number 52, Edniel Parosa. Saan ka lechonan ngayon, Edniel? Nasa Baclaran ka ba o nasa Laloma? Ayan. Edniel. Lakay, nandito tayo ngayon sa Lydia's Lechon, sa bahay ng Baclaran, sa lungsod ng Parañaque. Pero wala pa si Aling Lydia, Lakay. Bakit nagja-jogging? Ginajaging pa yung mga biek, ha? kailangan malalakas ang biek at kasama niyang i-jogging para pwedeng at masarap. Para cholesterol free. Alam mo, tama yung binabanggit mo, na medyo, ayoko namang gamitin yung matumal, pero mas malakas yung bentahan ng lechon na di umano. Itong mga nakaraang taon kumpara ngayong holiday season, ang binabanggit ng pamunuan ng Lydia's Lechon, Lakay, sa maniwala ka sa hindi, pati noong pandemic, Lakay, mas malakas pa yung lechon noong panahon ng pandemya. Noong panahon ng COVID lockdowns, Lakay, usong-uso daw yung pa-deliver. Pa-deliver yung mga tao ng pagkain. Ngayon, pagbukas ng restrictions, mas marami ng option, mas marami ng bukas. Kaya hindi gaanong mabenta itong lechon. Hindi lamang siguro dito, kundi maging doon sa ibang lechonan na Lakay, Pero dito, specifically sa Lydia's Lechon, kasama natin si Ma'am Lorna Apolinar, siya officer in charge ng lechon, Lydia's Lechon dito sa may Baclaran.
Ma'am, binabanggit mo, ano ba yung main factor kung bakit medyo hindi gaano kalakas yung ating bentahan ngayong holidays? Normally po kasi, ang gusto na ng mga tao, yung mga clients namin, tinatanong namin kung anong nangyari. Ang sagot nila sa amin is, pinera. Pinera daw po yung mga food. Instead na dati leksyon ang hinihingi, ngayon is pera na lang po, cash na lang po. Yun po ang pinaka-main reason nila. Pagka mas gusto ng tao ngayon ang cash. Doon naman kasi sa mga nagdaang mga... Pero, Edniel, yung cash, di nakakain yun, ha? Hindi nakakain ka ba? Oo, nakakagalit yun eh. Hindi lang ibang pwedeng bilhin. Yan lang, parang nabibili. Normally daw, pambigas ng niraras. Pero lakay hindi naman humihina totally itong legislation. Sa katunayan, patok na ngayong holiday season to be specific ngayon 2023, yung mga mas maliliit, tama yung binabagit ko yung cochinillo, pati yung mga maliliit na size ng mga lechon, magkano ma'am yung mga cochinillo natin? Yung cochinillo po namin is nagre-range po siya lang 10,800 with free Mexican rice po siya. Mexican rice pa, ha? Ano pa yung mga brand o yung mga sizes na patok ngayon? Yung pinakapatok po is yung 14,800, 17,800. Pero yung ibang tao naman po, like yung mga big events, ang hinahanap po nila is yung big size. Like 24,800 and 30,800. Pero sa mga pangkaraniwang party siguro? Sa mga pangkaraniwang party po is yung 17,800 and 21,800. Yes po. Yung mga normal, maliliit talaga? Yes. Nung Christmas po is normally 14,800, 17,800, and then yung cochinillo. Yun po talaga. Pakitanong kay Ma'am Lorna yung large, medium, small, kung magkakano ang presyo nun? Yung small size po is 14,800. Nag-range po siya ng 11 kilos cook weight. Yung medium po is 18,800 po. Nag-range po siya ng 15 kilos po. Ay, yung cholesterol free. Cook weight po siya. Yung cholesterol free, mas mahal ba yung cholesterol free? Hindi naman po. Siguro, pag cholesterol free lakay, samahan na lang nila si Ma'am Lydia na mag-jogging sa CCP Complex tuwing umaga. Tapos kanya, happy New Year celebration sa 2024. So yan lakay, ang latest. Wala rito sa patok na Lydia's Lechon, medyo mas pinipera daw ng taong bayan dahil rin siguro sa pagtitipid at kahirapan. Pero wala na tayong say doon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Caesar H. Ito si Edniel Parosa kasama si Ma'am Lorna Apolinar, ang Baclaran branch ng Lydia's Lechon. Nagulat para sa Caesar H. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ma'am Lorna. Maraming salamat, Edniel. Bago yun, hindi ko alam na mas mabenta pala kahit nung COVID kasi nagpapadeliver na lang. Ako, Lakay. Talaga. Siguro may, dami ko tuloy naisip, Lakay, siguro malaking factor yung mga presyo ng mga bilihin. Kaya mas pinipili siguro yung cash. Correct. Pero kung nung COVID, sabi siguro ng mga tao nung matindi ang COVID, sige, baka tamaan tayo ng COVID, baka matigok tayo. Ayan. Bilhin na lang natin lahat ng gusto natin kainin. Tapos naumay. Ayun. Actually, ganun ha. Ayan. Maniniwala ka, Sister Nicole, na pati mga car dealers, abay, sabi ni Mr. Cesar Toyota, alabang anong COVID, marami nagbibilihan ng kotse. Oo nga Lakay. Bakit nga nung January, di ba, natatandaan mo, nung itong taon, highest inflation natin. Pero kita mo, ang lakas ng bentahan ng mga car manufacturer. Oo, kasi sabi daw ng mga buyers, habang buhay pa kami, ayan, gamitin na namin ma-enjoy na namin yung pera namin. Tsaka hindi Lakay kasi nung kainitan ng COVID, syempre ayaw mo mag-commute. Gusto mo may sarili ka sasakyan para wala kayong hawa-hawa. Bawalikan natin lang pang mga reports. Sandali lamang teka muna. May pahabol si Het. Baka may pahabol na bonus tayo. Hey, Bekimin. Ay, Greg, ano ba ang ano ngayon? Wala bang tumatama sa loto? Uy, Lakay, wala pa rin. Anong bobolahin mamaya? Super Lotto, Grand Lotto, Ultra Lotto, Lotto King, paki-check nga, ha? Oo, ito Lakay, titingnan ko na rin. Kasi kanina ginawa natin yung yung mukhang mamaya Lakay, yung susunod na bola nung ayan, yung Grand Lotto 655. Ang huling papremyo ay 557 million. Wow. Lakay.
557 million? Oo, lakay. Kailan ang bola niyan? Mukhang mamaya, lakay kasi ang Wow. bola ng Grand Lotto ay Lunes, Miyerkules at Biyernes. Naku, Ayan, kailangan based dito sa aking pagtingin. makabipila ng ticket mamaya. Lakay, baka tayo hinihintay na ito eh. Oo nga. Pagka tumama ako dyan, Miss Nicole, ibibili kita ng maraming pera. Yeah. Ay, good morning, GM Melquiades Robles, Director Judge Felix Reyes, at batiin din natin itong mga nakikinig sa atin, Miss Nicole, ha? Ayan, ay Ma'am Lustan, Happy New Year po, ha? Si Ayet Sinchong ko, yung aking classmate, si Odette Castro, ha? Ayan, at si Carlina Estabilio, ha? Abay, papunta daw bukas ng Honolulu, Hawaii. Wow! Happy trip, classmate. At si Dr. Joey Laceda, ayan. Si Dr. Ruel Aguila, ayan. At happy, Dr. Ferdy Pagdilaw. At happy birthday daw kay Rodolfo Boy Cruz ng Barangay Paco, Ubando, Bulacan. Mula kay MC Milan and family. Oras, Miss Nicole. Ang oras, lakay, ay 9:36 ng umaga. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat. Pang ilang death anniversary, Miss Nicole, ni Dr. J.R. Bukas? Teka lang, lakay, search ko muna. Ang ganda yung production ni Sherwin Alfaro, ha? Ayan. Anyway, LGUs at Department of Health kinalampag na palakasin ang kampanya para sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon. Paano nga gagawin naman ng Milky? Siguro nga yung maganda yung proposal na every LGU. Ayan, nagawa na lang ng isang fireworks display, ha? Ayan, sa mga munisipyo siguro o kaya sa kanilang mga plaza para minsanan na lang. Aris number 12, Milky Regional, please come in. Madam Milky. Lakay at Nicole, dapat pag-ibayuhin hindi lamang ng Department of Health kundi lalo na ng mga local government units ang pagbabantay para maiwasang tumaas pa ang bilang ng mga casualty sa pagdiriwang ng bagong taon. Ayon kay Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes, kailangan na mahigpit na pagbabantay at kampanya para makapag-ingat ang publiko at matiyak ang kaligtasan. Suportado ni Reyes ang paghigpit sa implementasyon ng Republic Act 7183 at Executive Order 28 Series of 2017 patungkol sa regulasyon ng pagbebenta ng mga paputok at pyrotechnic devices. Sabi ni Reyes, mahalagang i-monitor at sugpuin ang paggawa at pagbebenta ng mga iligal at pinagbabawal na paputok. Dahil dito, mahalagaan niya ang papel ng kapulisan at mga LGUs para masiguro ang kaligtasan ng publiko, lalo na ng mga kabataan. Hinimok din ni Reyes ang publiko na gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay gaya ng ginagawa mo na tayo sa pagsalubong. Nabigyan ka ba ni Boy Gonzales ng turotot, ha? Ay, hinihintay pa namin ni ganun ba? Yung ham at saka yung turotot. Wala kayo. Boy. Oo nga. Hanggang ngayon, di pa dumarating. Kailan bigyan natin ng Memo Plus Gold si Boy? Nakakalimot. Oo, nakakalimot si Boss Boy eh. From ham to paputok, to turotot, wala pa, hindi pa dumarating. Next year, asahan mo daw. Oo. Baka naman Viber na lang o email na lamang sa amin ni Boss Boy. I-TikTok na lang. Oo. Okay, maraming salamat. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Ito lang kayo, nakita ko na 127. 127. Ayan, at ito birthday daw niya bukas, Rizal Day. Ayan, si Josephine Kualu. Ayan. Hi, Josephine Kualu. Happy birthday. Binabati ka ni Mrs. Archie Ladores.
Pakain ka daw ng lechon na kutsinilyo. Ayun. Ayan. Ito lang kayo, binabati ko rin Cholesterol free. si Arlene Rivera. Ba yan? Dating taga People's Journal ito. Ngayon, mayaman na to, lakay. Ba't din nagpaparamdam? Ayun na nga, lakay. Aha. Rich kid na ito. Eto rin, si Mr. Vic Diona, ha? Mr. Sense, ayan, binabati ng mga Mr. sa Sandigan 82. Palagi ko, babaha rito ng lechon. Ayan. Lechon baboy ba o lechon na baka Mr. Elmer Garjola? Samantala, may report pa? Wala na, lakay. Wala na ba? Nagsibilihan na sila ng lechon. Bira, ba't walang dumadating dito? Pero lakay, ito si Edwin Duque, mukhang nakarating na ng LTFRB matapos matraffic. Ganun ba? Alamin natin, di natin makontak nung kuyang naming doktor na si Dr. Joseph De Guzman. Sabi niya, yabang pa naman pagdating ng Pasko New Year, ha? Sabi niya, magbibigay daw siya ng tips sa mga pet lovers. Di ba pagka New Year, yung mga aso, takot na takot sa mga paputok. Lakay, yung aso ko, lakay. May aso ka rin ba? Oo, lakay, may aso ako, takot na takot eh. Ano yung aso mo? Anong breed? Yung aso ko ngayon, binigay ni Edwin Duque. Pero yung itong kasi yung ba yung kinuha na ni Lord lakay yung paborito kong aso. Noong ba? January lang lakay. Last year. Itong taon na to lakay. Ganon? December pa lang ngayon. Anong January ka? Hindi lakay. January ngayong 2023. Namatay. 8 years old yung lakay. Ano yun? Bumabahag yung buntot pag nakakarinig ng paputok. Sa ganon takot. ba? Ayun pati aking aso din. Sinundo na rin ni Lord Ayun lakay. Nakakalungkot lakay. Anyway, sige, tatawagan natin si Dr. Joseph De Guzman para sa mga may maalagang hayop, ano ang dapat ninyong gawin para hindi matroma. Ayun, lakay kasi sensitive sila sa sobrang ingay. Alam mo naman lakay yung mga aso. Pwede bang lagyan ng earplug ang mga okay, katulad headset mo. Lakay. Nakinig ba ng music ang mga aso? Ano ba ang dapat gawin sa kanila? Siyempre, di may iwasan pagka maraming mga pasaway. Sabihin natin ikaw na may-ari, nag-iingat ka, pero yung mga kapitbahay mo ba, nag-iingat? Yung iba naman mga pet lovers, katulad mo, yung ba aso mo kasama mo sa pagtulog? Lakay. Ganon? Ano yun lakay? Yung aso ko na yun, yung namatay para siyang corgi. Ganon ba? Parang alaga ni Queen Elizabeth, ha? Lakay. Walang bias. Ayan. So, kasama sa pagtulog, kasama sa kumot, ganyan. Hindi naman lakay. Doon siya sa paanan. Umaakyat siya lakay pag tutulog na Alam niya pag oras na ng pagtulog. Umaakyat sa kama. Umaakyat siya. Doon siya sa paanan lakay. Basta kung nasaan yung electric fan. Nandun siya. Akala ko umaakyat sa bed mo mismo na kayakap mo sa buong magdamag. Ayan, umihiman o pumupsa. Ayan, kayakap mo pa rin. Grabe naman yun. Sige, babalikan natin yan. Oras, Miss Nicole. Ang oras lakay 9:49 ng umaga. Okay, para sa mga pet lovers, ayan, katulad namin ni Miss Nicole, ayan, mamahalin pala aso mo, ha? Lakay, binigay lang yun. Ganun ba? Magkakano yung corgi? Corgi pin? Corgi Pinoy. Alamin natin kay Dr. Joseph De Guzman, isang magaling na veterinarian ito. Abay, ano ba ang pinakamahal na? May nakita ko, natanong ko, sabi ko, may alaga siyang giant poodle. Meron palang giant poodle. Alam ko, lakay. Alam mo, may kilala ko may alagang poodle dito. Si Eric Mendoza, lakay. Sino Eric Mendoza? Yung ating yung piloto ni Bal Gonzales. Ganon? May mga poodle yan sila. Silang dalawa. Giant poodle? Mukha. Magkano yung giant poodle? Hindi ko lang alam sa kanila, lakay. May natanong ako, $250,000 daw. Oo, talaga, lakay. Sabi ko, Diyos ko, ha? Baka yung ordinary $100 million yan. Oo, talaga. Hindi, giant poodle, malaki. Poodle na malaki talaga. Super laki. Kasi laki. Kulay brown. Hanggang balakang mo na lakay, hanggang bewang na. Di naman pag nakaupo. Pagka nakatayo, mga hanggang hita siguro. Laki nga. Malaki, oo. Nasa ating linya si Dr. Joseph De Guzman, sikat na vet ito, ha? Abay, alamin nga natin kung anong kanya may bigyan na tips sa mga pet lovers katulad mo ngayong pagsalubong ng New Year.
ano po ang dapat nating gawin sa ating mga alagang aso, ha? Yung mga Shih Tzu, yung mga maliliit, oo. Kasi nagtatakbo ang mga yan, kasi malalaki, ha? Nagpapanik kasi sila, Lakay. Pati German Shepherd yata, Doberman, takot sa paputok, ha? Dr. Joseph De Guzman, Doc, magandang umaga po sa inyo, sir. Doc. Magandang umaga po, sir. Ayan, si Deo Macalma, Doc, at saka si Sister Nicole. Good morning po. Yes po. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Ay, Dr. Joseph, ano po ba ang inyong bibigyan na tips sa mga pet lovers ngayong New Year? Di ba alam natin na takot ating mga alagang aso sa mga paputok. Ano ang dapat gawin? Sensitive sila. Totoo yan. Sir Deo at Ma'am, na ang ating mga alaga, aso, pusa, kadalasan po, pagdating po ng New Year, takot na takot sila, nanginginig. Yan po, hindi rin natin kasi pwedeng, yung pagsasahin ng mga kapitbahay natin. Kasi, kultura po natin yung pagkaputok na po na yan. Opo. So, ang pwede nating gawin na para makatulong din, sabayan natin ng ibang ingay kung ma-divert yung attention nila. Tulad ng pagpapalakas ng radyo habang magkakaputukan, makakatulong po yun. Para sa yung hindi ma-listen, ma-is po yung kanilang takot. Yan yung pwede natin music. Yung comfort. Lakasan natin yung music sa bahay. Ayan, oo. Yes, tapos sarado natin yung yung siguradong silyado yung mga bintana natin. Sarado natin para yung paputok hindi ganoon mas mangingibabaw po yung tunog po ng ating mga music. Anong music na dapat patugtugin natin, Dr. Joseph De Guzman? Classical? Rock? Melo? Depende sa genre naman. R&B? OPM? R&B? R&B? Ayan, basta hindi masyado maingay. Siguro mga soft music, mga ganyan, ha? Wala natin yung maingay na music kasi para matabunan po yung paputok. Ma-distract sila, kumbaga po. Ma-distract sila, yes. So, makakatulong po yun. Kung lagyan natin ng headset. Hindi natin may nabibili po na gamot, punta na lang po sila. Ito yung alternative po, yung tinutukoy ko na una. Pero pwede silang pumunta sa kanilang pinakamalapit na veterinaryo. Magparaseta na lang po sila ng gamot para maging kumalma po yung mga alaga nila. May pampakalma pala sa aso din? Pwede yung Valium, diazepam. So, sa aso natin, ginagamit natin. Sa pusa natin. Fentanyl. Hindi, yung mga family ng mga diazepam. Pero Dr. De Guzman, ano po ba ang epekto sa mga alaga natin ng mga paputok? Kasi may nag-comment po dito si Elmer DC, namatay daw yung aso niya dahil sa paputok, inatake daw sa puso dahil sa ingay. Ano po bang mga epekto sa aso? Inaatake pala sa puso ang aso? Sabi nung nag-listener, Lakay. Dok? Yung pag nagkakaroon ng yung during putukan po sa New Year, nanginginig sila, natakot sila. So possibly yung alaga po niya ay hindi po natamatay because of paputok. Possibly may tinatawag na underlying problem. So yung alaga po niya, possibly mataas talaga yung BP niyan o may mataas ang cholesterol niya, may sakit talaga sa puso. As nagputukan, hindi kinaya po ng puso na to. Kaya po siya namatay, hindi dahil po sa paputok. Kasi kung healthy po talaga yan, so hindi biglaan yan gradual dapat yung pagka-stress. Pero yung that day o kinabukasan namatay, may ibang problem po yun. Pati pala mga aso, Doc De Guzman, may high blood din, may mataas din ang cholesterol. Meron din po, sir. Meron din po. Ganun ba? May mga tumataas yung mga liver profile na, kidney profile, mga gano'n. Nakaproblema din sila ng gano'n. So, dapat pala para hindi mataas ang cholesterol yung mga alaga natin aso, Doc, dapat vegetarian sila. They are plant-based. Carnivorous. So, pati pala po sa Doc, takot din sa paputok? Apo. Yung response po nila sa paputok, katulad din ho ba ng sa aso? Same lang po yan. Wala kasi tayong pusa, Lakay. Oo nga. Meron sa amin pusang gala. Ayan. Ayan. So, kung ilagay mo sa isang, minsan yung aso namin, dinadala ko sa CR, kinukulong ko doon. Pwede ba yun, Doc, yung ilagay mo sa enclosed na lugar para hindi masyado maingay? Opo. Tulad na banggit ko kanina, silyado, sarado talaga yung
bintana. So, kaya kadalasan, dinadala po nila sa CR kasi yung CR po minsan, kulob. Walang bintana, kulob na kulob. So, mas lesson, mas mababa yung yung ingay. Compare doon sa loob ng bahay. So, ganun po yun. Ayan, so Nicole, yung aso mo, doon kayo sa CR na lang, lagyan ng music, mag-disco na lang kayo doon. Ayun. So, bukod doon, music sa bahay. Sarang bintana. During New Year. Tapos yung gamot. Anong gamot doon yun, Doc? Yung pwede ibigay sa kanila para kumalma? Ano po yun? Nire-reseta po yun tulad ng Bayasipam. So, pero hindi basta-basta mabili po yun dahil kailangan po ng ISTO license po yun. O kailangan po ng reseta ng veterinaryo. Pero pwede rin apekto yun, yung antihistamine. Ibang aso talagang tulog na tulog pag binibigyan ng Benadryl, pwede rin po yun. Benadryl. Walang tama sa ata yung alaga nila, pwede yun. Kung ano lang, Doc, bigyan ko ng Fundador Super Special. Para mas mahimbing ang tulog niya. Oo nga, lakay. Hindi na makakarinig yung putok yan. Nasa animal welfare group. Ganun ba? Violence to animals ba yan? Ay, madamag yan. Public Act 8485, sir. Ganun ba yun? May mga ganun pala yun? Kaya ikaw na lang uminom ng Fundador. Samahan ko na lang kayo, sir, sa Fundador. Ayun. So, ano pa ang dapat gawin, Doc, sa mga... Ayun, halimbawa, Doc, pagka nalalaman mo ba kung ang isang aso, alaga natin medyo inaatake na sa puso, mga ganyan. Anong senyales Anong nun? senyales? Ano ang dapat gawin, Doc? First Doc aid. Pag inatakot na puso, mapapansin na po natin niya pag ginawakan natin yung thoracic part ng kamay, yung parang sa ligid niya. So, lateral yung pagilid. Pagilid pababa, naging scientific yung term ko. So, iba talaga yung tibok ng puso, malakas. And then yung kanilang yung gum, taas nila po yung gilagid, makikita po nila dyan dapat pinches yan. Pero pag naging, alam mo yun, nagiging pale na siya, naging white. Nangingitim na siya o namumutla? Yes. So, ganun din po yung alaga po natin. So, ngayon, paano pag yung aso mo, maitim yung gilagid? Ayan, tama. Yung mata. Oo, mata. Yung mata. Anong mangyari sa mata, Doc? Taas niya po yung mata kung pale yun or pinkish po siya. Ano yung delikado? Pinkish o ano? Anong yung pinkish, ano po yun? Safe po yun. Normal yun. Normal yung pinkish yung mata. Pagka namuti na yan, tumitirik na mata niyan. Tumitirik na yan. Doc, halimbawa, total, usually puto ka naman yan, midnight, before midnight. Katulad ni Nicole, kasama sa pagtulog yung aso, yakapin, pumunta lang, magkumot na lang. Ayan, nakais ba ng attention yung pagyakap sa aso? Pagyakap sa aso. Nakakais po siya ng tension po talaga. Kasi minsan, kung titignan po ninyo, lalo nung manalita, kumpul-kumpul sila. At pagkumpul-kumpul, nakakaroon ng compression sa katawan at tumataas yung tinatawag natin parasympathetic sa katawan. So ito nagkakaroon ng nag-relax sila. Nakakaroon ng relaxation. So yes, nakakatulong po. Kaya lang, Sister Nicole, halimbawa, yung alaga mong aso, ang tawag mo na sa aso mo? Babe? Ngayon, lakay? Sineg-neg, lakay? Hindi, anong tinatawag mo na... kasi parang iba, parang anak na ginagawa o parang may mga tawag-tawag sila paano yun? Yakapin mo doon. Hanggang sa matapos yung putukan. Hanggang sa matapos. Kaya lang, paano yan, Dok? Habang kasama ni Nicole dun sa kama niya, ayan, nasa naka-comforter, nakakumot ng comforter pa yan. Grabe na. Kaya lang kung maihi naman, mapups. Sa tension. Nalalagyan ng diaper. Ayun pala, ha? And then, if symptoms persist, consult your vet. Ayan, rush to the hospital. Yun pala yun. Okay, so yun, Doc, ang number one, music na malakas sa bahay. Pagkatapos isara ang bintana. Ayan.
Ayan, tapos bigyan ng anong gamot? Ng gamot pampakalma. Pampakalma. Ayan. Yan. Mas pinaka-the best yun. Pampakalma ni Mr. Lee, fentanyl. Ayan. Okay, Doc. So, maraming salamat sa mga tip, ha? Para sa mga pet lovers, malaking bagay ito. Ako ngayon ko lang nalaman. May isip na, na itadagdag ko na rin po. Please, Doc. New Year po, kadalasan po, bumibili yung mga, mga kababayan natin na pampaswerte daw ko, itong mga bilog na mga prutas, tulad ng punang grapes. Ingat po tayo, baka makain din ang alaga natin, baka makulog. Yan, bawal po yan. Makakalason din po yan sa mga alaga natin. Bawal ang grapes? Bawal yun, lakay. Yes, even chocolate. Ganun ba? Alam ko yung chocolate, bawal daw. Pero grapes bago yan, ha? Bawal talaga yung lakay. Apple, Doc, pwede? Hindi ko masyado masagot regarding sa Apple po. Pagkakala ko yan. Pero wala dun sa aking Doc. Pagdating sa New Year. Absent yata kayo nung itunuro sa iyan, Doc. Wala. Wala sa note ko yan. Sibuyas, yes, bawal yan. Ganun. Yes. Kaya hindi naman yata kinakain na aso ang mga yan eh. Baho yung sibuyas. Minsan, may case po ako. Ano po yun pinakain niya ng burger. McDo ata yung binakain, madaming sibuyas. Oo. Ayun, talagang nag-shoot po yung atay talaga pagkakain. Kinagabihan. Para yung ALP niya, liver profile niya talagang nagtaasan. Ganun pala yun. Burger na ha? Lalo yung burger na iba, maraming sibuyas, diba? Maraming veggies. Yan, delikado pala yun. Ayan. At saka yung nga pala, Doc, yung mga, may mga buto-buto, ayan, mga chicken, ayan, bawal ba yun sa aso? Nakachok nga ba sa aso yan? Pag ang buto po ay niluto, brittle po yan, bawal po yan. Pero pag yan po ay yung raw na tinatawag natin, kaya po ng mga alaga po natin, lalo yung mga big dogs na kagatin o yung durugin. Yung rupay hindi pa luto. Kasi wala. Ayan. Hello. Ayan, narinig kayo, Doc. Ayan, maliwanag kayo. Ayan, narinig kayo ni Doggy. Nagkwento sa sasakyan. Sorry. Yun po, yung alaga po natin dati, hindi pa sila domesticated. They go outside and hunting. Naghahanap ng pwedeng i-hunt nila, kakainin nila yan na buhay. So, kung kayang kainin mga chicken, pag grow, pwede po. Ayan. Naku. Feeding tawag po natin doon. Dr. Joseph de Guzman, sir, maraming salamat po sa mga tips. At siyempre, malaking bagay ito sa mga pet lovers. Thank you very much. Salamat and Happy po. New Year. Happy New Year. Happy New Year po, sir. Thank you po. Ipo, ma'am. Happy New Year, Dr. Joseph Salamat de Guzman. Isa pong magaling na veterinarian. Ng Teodoro Macalma Calao Masonic Lance number 136. Lakay, may nag-comment dito, magpatugtog na lang din daw ng tumatahol yung aso. Ganun ba yun? Play ka sa YouTube ng tumatahol na aso. Ganun. Sabi na isa, budots daw. Budots. Lang, para classical music na lang. Mozart. Social. Basta music po, ayan. Nakatulong pala yon para ma-distract yung attention sa sa mga paputok pasabog. Anyway, mga habigan, magandang umaga. Yan na po ang kabulan natin pula tuntunan ng damdaming bayan. Ingat-ingat po tayo, ha? Sa mga umiinom, paalala po ng Fundador Super Special, drink responsibly, mga kuya, ha? At pagka umiinom tayo, baka mamaya ay nagpupuluhan tayo ng kaldereta dyan, ha? Malagkit, ha? Yan kinakamay natin. Pagkatapos nagpaputok ng mga rebentador dyan, ha? Putol daliri yan. Ingat-ingat po, ha? Ayan. Ako po si Deo Macalma. Sa ngalan po ni Sister Bikini. Ay, Sister L pala. Ito po si Nicole Lopez. Tapos naman nakabikini. Hindi ko alam, lakay din ako mamaya paglabas. Talo ba ni Giselle Ricafort? Ay, okay. Patalbuga na. Si Bikining Pula.
Sister L, bikining itim eh. Ako lakay pelukang itim. Susunod na DCRS Operation Tulong Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Happy New Year. Happy New Ingat-ingat. Stay safe. Sa pagdiriwang ng ika-84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Ngayong selebrasyon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, hangad namin ang pag-angat ng bawat isa. Pag-angat sa tulungan, pag-angat sa kabuhayan, pag-angat sa kinabukasan. DZRH 84. Angat. Sama-sama tayo, Pilipino.